Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan diyan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At siyempre sa ating ring mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Shout out diyan sa mga banateros, banateras worldwide, okay? Bago po tayo magsimula, ito po ang ating magiging topic for today at ito ang ating i-discuss. Ito ang ating tatalakayin. Una, third impeachment ni VP Sara na ihain na. Meron pang pang-apat. O yun, ako, mukhang tatambakan ng impeachment complaint to si VP Sara. Pangalawa, sisimula ng impeachment ni BBM sa 2025. Yes, tama yung narinig ninyo. Ha? Pag-usapan natin yan. Nako, baligtad. Mukhang mauuna pang matanggal si BBM. 2025. Pag-usapan natin. Pangatlo, nakakabinging katahimikan ng Duterte. May pinaplano. Naalala nyo ha? Before sabi niya, pupunta ako na Maynila, kakausapin ko ang mga AFP. After nun, tahimik na ang mga Duterte. Ayan. So alam naman natin, si PRRD pagka tumahimik yan magugulat na lang tayo. Meron ng magandang plano para sa bansang Pilipinas. So yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, huwag pong kakalimutan na pagpasok nyo pa lang, i-like nyo na po agad itong video na ito. At konting lambing po doon sa ating mga manunood, mga kaibigan, sa iba't ibang panig ng mundong ito. Huwag pong kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Click nyo po yung subscribe button dyan. Okay? Dito sa channel natin, Coach Oli News PH. Okay, sisimulan na po natin agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Unahin natin itong third impeachment ni VP Sara at yung pang-apat pa. Okay? Bago yung pinaghahandaang impeachment ni BBM sa 2025. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod po sa confidential funds, nabanggit din sa reklamo ang mga sobrang natanggap umano ng ilang kawani ng DepEd mula sa Vice Presidente. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatlong impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tumatayong complainant sa ikatlong reklamo ang mga pari, Father! Ang linis mo, Father. Oy, bakit naman? Ha? Pare ngayon ang magpapa-impeach. Okay. Sige. Kay VP Sara. abogado at miyembro ng NGO. We believe VP Sara committed something illegal. Father Joselito Sarabia. Ayan ha. Siguro ang linis nitong pare na ito, no? Siguro wala itong kaso. Sige. And something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Kasama raw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise, ang anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds. This is based on the results of the committee hearings done by... Hindi kaya base daw to sa committee hearings, no? Hindi kaya ito base sa kasunduan. Father, kumusta ka na, Father? By Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na Ito. inilahad. Meron na pong pangatlo. Okay? Third impeachment kay VP Sara. Alam nyo, isa lang naman pwede na no? Ito po kasi ang style nila. Trial by publicity. Ang optics nito, kung ikaw naman nga ay mangmang sa politika, hindi ka masyado mahilig sa politika, nadadaan-daanan mo lang yung balita,
Pag narinig mo to, grabe! Ha? Yung iba na impeach, yung iba may impeachment, pero si BP Sara, 3. Abi, grabe. Grabe kakurap niyang babae na yan. Grabe kasama niyang babae na yan. Baka yan ang pumatay kay Jose Rizal. Baka adik yan si BP Sara. Di ba ganon? Kung hindi mo talaga alam mo, yan po ang style nila. Ha? Papakita nila na, oy, ito, dami, ito yung kasamaan ni BP Sara. Lahat naman yon puro haka-haka nila. Wala naman silang malinis na ebidensya na tatayo sa korte. Wala naman silang malinaw na ebidensya na tatayo sa impeachment. Pansinin nyo, pangatlo na ito. And until now, wala pa rin pumipirmang kongresista. Kasi alam nyo, pag-aaralan pa nila yan di ba? Yan yung sinasabi. Oo, dadaan pa yan sa plenary, etc., etc. Maraming ganun Pero pwede naman nilang shortcutin to. 106 na pirma or 104 na pirma, ayos na to. Akyat na sa Senado, i-discuss na tong impeachment. Pero walang nangyayari, di ba? Kahit yung ICC ni PRRD, walang nangyayari. At ako hindi nagugulat dahil meron pa tayong naririnig. Meron pang pang-apat na gagawin, ihahain laban kay BP Sara na impeachment complaint ulit. May mga ganun Bakit? Wala sila talagang planong i-impeach to. Or hindi nila kayang i-impeach si BP Sara or na-underestimate nila yung pagmamahal ng tao sa mga Duterte. Kaya hanggang dyan na lang sila. Alin? Siraan. Paano mo sisirain si BP Sara? Maghain ka na maghain ng mga impeachment complaints. Magpaimbestiga ka na magpaimbista sa mga Duterte. Pag naririnig ang Duterte, pag nasisira ang Duterte, nasisira si PRRD, automatic masisira si BP Sara. Yaan ang akala nila. Kaya nga dinadaan nila sa ganyan. And until now, yan ang hamon namin sa inyong mga nagpapa-impeach. Yan din ang hamon namin sa Quadcom na laging araw-araw nag-iimbestiga. Wala na silang ginawang batas. Wala na silang inasikaso kung hindi ang Duterte. Ihain nyo na. Pirmahan nyo na yung impeachment nang makagalaw na tayo. May mangyari sa bansa natin and then magtrabaho na kayo. Pero wala, di ba? Asan ng ICC? Wala. Kaya pinaiikot-ikot nila yan. At sasabihin nila, nung isang araw, nung isang linggo, ano sinasabi nila? Inaantay pa namin yung third complaint. Meron pa raw kasing pangatlo. Eto, lumabas pangatlo. Sasabihin nyo, inaantay nyo, may pang-apat pang magko-complain. Meron pang fourth impeachment complaint laban kay BP Sara. So antay kayo ng antay, ipon kayo ng ipon, gaya ng ginagawa nyo sa Quadcom, instead na dinidemanda ninyo, pinapasa nyo sa korte, hindi. Hearing kayo ng hearing, para sumaba si Duterte, si PRRD, para sumaba si BP Sara. Same thing dito rin sa impeachment. Ganun din. Di ba? Sasabihin nyo na lang, takot kayong pumirma. Kayong mga mayayabang na imbestiga ng imbestiga, na salita ng salita, na impeachable offense yung ginagawa ni BP Sara, takot kayo, duwag kayong pumirma. Hinahamon na namin kayo. Even yung mga Duterte supporters, hinahamon na. Pirmahan nyo na yan. Simulan na natin ang impeachment. Kesa puro kayo daldal, puro kayo paninira. Kita nyo, itong pang-apat, itong pangatlo na impeachment. Pinick up ng saksi, pinick up ng mga mainstream media. So ano i-discuss nila doon? Lahat ng kasamaan ni BP Sara. Di sumasama ang imahe ni BP Sara. Yan na po ang target nila. Hindi na talaga impeachment. Mga duwag yung mga yan. Sanay lang yan siraan. Pero pag seryosong usapin na ng ebidensya, duwag na yung mga yan. Kasi pagdating sa korte, pwedeng magsalita si BP Sara. Kailangan yung ebidensya mo tatayo. Pagdating sa impeachment, pwedeng magsalita si BP Sara. Hindi katulad sa Quadcom, binabara siya. Binabara si PRRD.
at ang kailangang ebidensya ron, tatayo. Wala puro sila. Alam mo ba, para sila. Kulto ata itong mga ito Hindi ba? Parang kulto. Itong kung mga kongresista nating Quadcom, parang kulto. Parang ano to mga to, sindikato. Sila lang naman Ito, meron akong tanong sa inyo. Seryosong tanong po ito. Pakisagot. Kahit kayo ay hindi maka-Duterte, do you think yung ginagawa ng Quadcom, yung 7 na yan, yung mahilig lumabas dyan na 7, do you think yung mga ibang mga politiko naniniwala dyan sa 7 na yan? Dyan sa mga kongresista na mga Makabayan Black? Dyan sa mga NPA, dyan sa Congress? Sa tingin nyo yung ibang mga politiko? Sa ibang lugar, yung mga mayor, yung ibang may posisyon, yung mga AFP, yung mga generals, naniniwala sa 7 yan. And others, yung kanilang mga amuyong? Hindi. Sila lang yan. Kulto yung mga yan Excuse me. Nako. Kaya nyo lokohin yung sarili ninyo. Tingnan ko eto. I-comment nyo dito sa sa comment section. Tingnan ko ang tapang ng mga yan. Saka sila magsalita ng ganyan pag nakaupo na si BP Sara. Kasi definitely, BP Sara will sit as president on or before 2028. Sure na po yan. Mahal na mahal ng tao si BP Sara. Yung tapang, tingnan ko kung magsasalita yan. Hindi ibig sabihin, ay Coach Olis, ano sa tingin mo? Maghihiganti si BP Sara? Hindi. Hindi siya maghihiganti. Kaya lang yung mga yan, yung iba naman dyan balimbing di ba? Yung iba dyan dati himod-pwed kay Duterte. Ngayon himod-pwed na kay Martin. Di ba? Kasi kung asaan ng power, andyan dyan yung mga yan. Dahil duwag yung mga yan Baka may kaso yan, o baka mukhang pera, o mukhang power. Kaya kung sinong nakaupo, dun sila. Tingnan mo, marami, kalahati dyan. Yung sinasabing mga hardcore na galit kay PRRD, galit kay Sara. Tingnan mo, kalahati dyan, baligtad. Kaya kaya sinasabi ko, tingnan ko tapang ninyo. Pag nakaupo na si BP Sara, not only itong mga politikan na to, even yung mga vloggers, pansinin nyo yung bumabanat kay BP Sara ngayon, dati himod-pwet kay BP Sara. Halos gawing Diyos si PRRD. Ngayon, binabanatan ng Duterte. Tingnan ko tapang ninyo pag upo ni BP Sara. Tingnan mo, baligtad na naman yung mga yan. Bakit? May mga kaso Di ba? Kung asaan yung power, nandun sila. Bakit? Para yung kaso nila hindi mabuksan. Ganyan yung mga yan. Kaya yung mga nandiyan dyan, tapang-tapangan lang yan. Di ba? Kasi nasa puder sila. Kaya yung iba dyan, matapang dahil palipat-lipat ng puder. Hindi niyan kaya maging oposisyon. Sa mga pagdinig sa Kamara, tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach si Vice President Duterte, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? It's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. O di kausapin mo, Brad. Kausapin mo si Martin. Bakit? Pumirma na ba si Martin? Kausapin mo si Dan Fernandez. Kausapin mo si Paduanong sigaw ng sigaw. Kausapin mo si Abante na mahilig magbigay ng Bible verse. Bakit hindi pa sila pumipirma? Hello? Huwag niyo isisi yan kay BP Sara, ha? Gusto nga niya yan Total, nag-complain na rin kayo Di pa kausapan niyo yung amo niyo pumirma, hindi kayo iniiwan sa ere. Huwag niyong sabihin na wala kayong kumpas sa ibabaw. It has now become their moral obligation to do so.
Inendorso na ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang ikatlong impeachment complaint. Sabi ni Bordado, walang sino man kahit anong ranggo o impluensya ang mas nakatataas pa sa batas. Ba't di mo pirmahan? Di ba? Puro kayo dakdak eh. Wala namang napirma sa inyo. Puro kayo pledges. Yan yung sinabi ng isang convicted na congressman. Puro pledges, walang pirma. Oh. Kasi alam mo pledges, pangako lang yan. Oo, pipirmahan ko yan. Wala kaming tiwala sa mga pangako ng mga politiko. Puro kayo dak-dak. Ayaw niya naman pumirma. Mga ano kayo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Tingnan mo pinag-uusapan natin, puro technicalities. No? Hindi pa raw natatanggap, hindi pa kung ano-anong palusot nyo. Ang dami nyong excuses. Ang ganda ni BP Sara, no? Oh. Isipin ninyo, mga duwag lang kayo kay BP Sara. Bakit? Kasi alam ninyo, hindi kayo tanga eh. Alam ninyo, malakas pa rin ang Duterte. Alam nyo, mahal ng isipin nyo, lahat na binato nyo kay BP Sara. Pagdating sa survey, lamang pa rin siya sa inyo. Kayo, ginamit nyo ng lahat ng pera ng bansang Pilipinas. Hindi pa rin tumataas ang para kasi kayo mga buhaya. Hindi pa rin kayo tumataas sa survey. Ang datingan nyo kasi swapang. Pangit na kayo, swapang pa kayo. Di bali sana kung pangit ka, maganda ugali mo eh. Pangit na nga kayo, pangit pa ugali ninyo, baboy pa. sorry, baka may tamaan. Di ba? Oh, ganid ang tawag namin diyan, ganid sa pera. Bukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Nauna na rin niyang sinabi na haharapin niya ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Para sa GMA... Alam niyo kung bakit? Ito yan eh. Yung impeachment kay BP Sara, hindi nila mapatakbo. Baka bumaliktad. Baka bumuelta. Sa inis ng taong bayan, di ba? Kinakatakot niya mag-rally. Hindi po. I don't think the rally will be the immediate solution. Probably in the future, but not immediate. Kasi pag inimpeach si BP Sara, at mahal ng taong bayan, naramdaman ng mga politiko na mahal ng taong bayan ng Duterte, walang susuporta sa impeachment. Ang posible pa mangyari niyan, dahil sa galit ng taong bayan, masyadong malakas ang sigaw ng taong bayan, mababaligtad. Kasi ang mga politiko, nakikinig po yan sa inyo. Nakikinig yan sa pulso ng taong bayan. Pag masyadong malakas ang sigaw ng suporta kay BP Sara, lalong-lalo na nagalit at nag-init dahil pina-impeach si BP Sara at hindi nagtagumpay, baligtad. At ako naniniwala, ang mai-impeach si BBM dahil mararamdaman ang init ng pagmamahal ng mga Pilipino. Kaya walang choice ang mga politiko kung hindi sumunod sa maingay na sigaw ng taong bayan. Kaya ito, pag-usapan natin ang next, itong impeachment ni BBM sa 2025. Ito, pag-usapan natin. Inihayag ng isang economic risk consultant na may nagawang impeachable offense si Bongbong Marcos Jr. ngunit hindi ito pinag-uusapan ng mga mambabatas
Dahil para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, kontrolado ni BBM ang Kongreso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Halos araw-araw laman ng mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment na nakaangkla sa mga personal na interes, galit at kagustuhang makapaghigante ng mga makakaliwang rebeldeng grupo at politikong nasagasaan ng nagdaang administrasyon. Ang impeachment na ito laban sa ikalawang Pangulo ay ikinagalit ng milyon-milyong bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon. Kaya naging mitya ito ng kaliwat kanan na rally ng mga supporter ng pamilyang Duterte sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lahat ng kaalyado ng kasalukuyang administrasyon ay naging maingay sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon na nakatutok lamang sa Vice President ng bansa. Ngunit para sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, mismo ang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr. ay mayroong nagawang impeachable offense na hindi tinatalakay na Ito, tandaan natin na importante. Maraming nagawa si BBM na impeachable offense. Yun lang importante na yun. Saka natin puntahan yung mga detalye. But the fact remains, meron. Kaya lang may problema. Pero meron tayong solusyon. ng mga mambabatas. Sa isang forum, sinabi ni Professor Pasion na nilabag ni BBM ang mga nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga Amerikano at paglalagay ng missile system nila dito sa Pilipinas. Section 2 of Article 2 of the article on the Declaration of Principles and State Policies under sub-article on principles. And I will quote, "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted..." Tama yan. Isa sa malaking kapalpakan mo, Marcos. Bakit sip-sip ka sa mga kano? Bakit pinapasok mo yung EDCA na yan? Nilalagay mo sa alanganin ang ating bansa. But huwag tayo mag-alala. Ako'y naniniwala na tatanggalin ito ni Trump sa atin. Itong EDCA na ito. Pero gayon pa man, impeachable offense yan. Ha? Nilagay mo sa danger ang mga Pilipino. Higit sa lahat yung mga sundalo dyan. Dahil madadamay tayo sa away ng China. Ikaw, BBM. Ikaw, yes, you are. Kasalanan mo lahat yan. Kasalanan mo yan. Pag may nangyari, ha? Kaya iyan ay maliwanag na isang rason sa dinami-daming rason na pwede kang ma-impeach, BBM. Principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world, justice, freedom. Ang nakakapagtaka dito kay Marcos, ang mahina ata talaga utak mong tao kay. Bakit ba tayo nakikisali sa away ng mga may away? Wala naman tayong kakayanan. Yung flood control project mo nga, hindi mo kayang solusyonan. Mahirap tayong bansa, sasali pa tayo sa gera-gera nang hindi naman natin away. 'Di ba? I mean, hindi ko alam talaga kung itong si Marcos ay bobong talaga. Bobong Marcos o nagbobobobohan lang eh. Pero kasi alam mo, may mga nagsasabi. Ha? Dahil may mga kaso to sa Amerika di umano na yung kanilang mga asset ay naka-freeze, no? So hindi natin alam kung anong talagang totoo dito. Pero isa daw 'yan sa mga rason. Okay? Hindi naman natin alam personally kasi wala naman tayo sa Amerika. Pero iyan, ang kasunduan, ang kapalit niyan, buhay ng Pilipino. Para makuha daw, di umano, ni Marcos, ang gusto niya sa Amerika, ang itinataya niya, buhay ng mga Pilipino. Masakit yan. Anong gagawin ng mga sundalo natin dyan? Cooperation with all countries of the world, not just America, and amity with all nations. Section 8 of the above article under the sub-article state policies. And I quote the Constitution directly. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. And finally, on Section 25 of Article 18 on the transitory provisions. Ito, napakahalaga. After the expiration, hindi before, after the expiration in 1991, after 1991,
Ano ba tayo ngayon? 2024, di ba? After 1991? Of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, foreign military bases, troops, or facilities shall not be allowed. Shall not be allowed in the Philippines. Yan, ang mga bases ng Amerikano, bawal. Hindi pwede sa Pilipinas. Anong ginawa? Pinalitan ng pangalan. Hindi US bases. Hindi US base. EDCA sites. Ayan si Marcos. Ha? Ayan ang mga style nila. 'Di ba? Pinalulusutan. Binabago ang mga pangalan. Binigyang diin ito na ang ginawa ngayon ng administrasyon kasama ang bansang Amerika ay isang impeachable offense. This is an impeachable offense, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Napakabigat po na kasi ang impeachable offense po yung lang pong high crimes. Crimes hindi po impeachable yan. Pero yung culpable violation of the Constitution at saka yung high crime of betrayal of public trust, yan po ay impeachable talaga. Walang kaduda-duda. Kaya Mr. Beloved President Bongbong Marcos, kung ayaw mong ma-impeach, dapat magkaroon po ng bagong new treaty. Hindi yung before 1991, dapat after 1991. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng nakaraang administrasyon na si Attorney Salvador Panelo, kahit na malinaw na impeachable ang ginawa ni Marcos Jr. ay hindi ito lulusot o pag-uusapan dahil kontrolado nito ang Kongreso. Yung impeachable process against the President, kalimutan nila yun. Wala yun. Kasi nga, hawak niya kontrolado niya ang Kongreso. Ang impeachment is a political numbers game. Tama naman si Attorney Sal Panelo dyan, ha? Yan numbers game yan. Kaya nga, kanina dinidiscuss natin yung pirmahan. Okay? Hindi uusad ito sa Kongreso. Kasi ando doon yung pinsan niya, si Martin. So, hindi mai-impeach to si Marcos. Kaya nga ito ang nabubuong plano ng mga umuugong. Nasa sa inyo na po yan. Kung talagang mahal nyo si Marcos, alam nyo gagawin nyo. Kung sa tingin ninyo, sawang-sawa na kayo kay Marcos, isa lang po ang gagawin ninyo. Lahat ng mga kaalyado nito sa Kongreso, huwag nyo nang iboto. Bawi tayo. Sa 2025, alamin nyo na kung sino ba dyan sa lugar ninyo. Kasi wala tayong problema sa Senado eh. Alam natin yung iboboto natin, straight PDP tayo with Marcoleta and Pastor Kibuloy. Alam na natin sa Senado, kaya lang sa Congress, sa party list, ang iboboto nyo, especially sa party list, huwag kayong boboto ng komunista. Delikado tayo sa komunista. Pangalawa, dyan sa distrito ninyo, ang iboboto ninyo, yung siguradong sawang-sawa sa pagbumuka ni Martin at ni Marcos. Again, this is a numbers game. Kaya kung ang mananalong congressman ay kaalyado ng mga Duterte or kahit hindi kaalyado ng mga Duterte pero sukang-suka na sa ginagawa ni Martin at ni Marcos, yun ang iboto nyo. Una nating tanggalin si Martin. Dahil tatakbo ulit yan si Martin eh. Huwag nyo nang iboto. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Yan na si Martin ang may hawak ng Pilipinas eh. Siya na nagdidesisyon. Sino bang nagdidesisyon ng budget? Sino bang nagpapakulong na sa mga dyan nagpapakontempt? Si Marcos ba? Si Tamba? Yan ang presidente natin. Yan ang gumagalaw. Sino bang nagpapaimbestiga sa Duterte? Si Tamba. Unahin na nating tanggalin si Martin. Lahat ng sukang-suka kay Martin at kay BBM, yun ang iboto natin. Para meron tayong numero sa Congress. Walang problema sa Senado. Kaya nating kuhanin yan eh. Straight nyo lang yung PDP. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy at si Marcoleta. Sa Kongreso, pag nakuha natin ang numero, mai-impeach si Marcos. Tanong, kayo,
panawagan. Kaya nyo bang iboto yung mga kalaban nila Martin at ni Marcos? Yan ang importante. Kasi baka mamaya ngawa tayo ng ngawa, boto naman kayo ng boto. 'Di ba? Ang daming galit sa Marcos, mga diktador kayo. Binoto naman si Marcos. Baka mamaya galit na naman kayo kay Martin at kay Marcos, iboboto nyo naman. Hindi ko po kayo sinisisi kung nabudol kayo. Sa katunayan, gusto ko pa nga yun eh. Dahil kung nabudol kayo, ngayon nadala na kayo. Hindi nyo na uulitin yung pambubudol. Hindi na kayo papabudol ulit, I mean. Pero baka yung iba dyan, sawang-sawa na kayo, galit na galit kayo. Ang iboboto nyo naman, hindi kasi mabait si mabait mabait si Dan Fernandez eh. Hindi, gobernur pala tinatakbo na nung pambihira. Laguna, maawa kayo sa sarili ninyo. Kasi mabait si Barbers eh. Kilala siya ng pamilya namin. Kaya kahit galit kami sa kanya, boboto na. Wala tayo niyan pagkaganyan ng attitude nyo. Diba? Pero ito sa akin eh. Naniniwala ako, mapapansin nyo, tahimik ang Duterte. Hindi ganyan si PRRD. Labas yan ng labas sa media. Sa katunayan, may binitawan siya, di ba? Pupunta siya sa Manila at kakausapin ng AFP. After nun, tahimik na. At meron tayong naririnig na lahat po mangyayari sa 2025. Yung mga inaantay ng taong bayan sa 2025. Again, kung totoong sawang-sawa ka sa pagbumuka ni Marcos at ni Martin, do your part. Lalong-lalo na dyan sa distrito ni Martin. Pag binoto nyo pa yan, kasalanan nyo ang nangyayaring masama sa bansang Pilipinas. Do your part. Please lang po. Nakikiusap ako. Kung tunay ang galit ninyo, this is our time. Do your part. Huwag na po nating iboto. At meron tayong nababalitaan, impeachment will start against Marcos. Numero lang ang inaantay dyan sa Kongreso. Ipakita po natin ang puwersa natin. Paliwanag nito na kaya nakalusot ang impeachment laban kay VP Sara ay dahil nagtulong-tulong ang lahat ng kaalyado ni BBM. Correct, tama. Wala naman talagang kasalanan si VP Sara eh. Kaya lang pinagtutulungan siya eh. Ano pa gagawin nyo? Hello? Well, anyway, maglalabas po tayo ng listahan dahil pinag-uusapan na po yan kung sino-sino mga iboboto sa bawat distrito. Kasi very crucial po yung mga congressman. Sila yung mahilig mag-imbestiga eh. So, maglalabas po tayo kung sino yung mga sip-sip kila Martin at kung sino yung galit kila Martin. Nakalusot yung impeachment complaints. Dalawa pa lamang kay VP Sara. Tatlo na ngayon. Tatlo na. Yung mga nagpapakulo niyan, kaalyado ng may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaya paano mo papaila ng impeachment yan? Dismiss ka agad yan. Deny. Wala. Hindi makakapasok yan. Kahit na sa ilalim ng saligang batas, iyan ay labag. Alam mo, tama ka naman. May punto si Panelo eh. Kahit sa mata ng batas, may nalabag to si Marcos. Ayaw niya pang diretsahan eh. Yan ay labag. May nalabag si Marcos. Yan, diretsahin na natin. May nalabag si Marcos. Okay na yon. For now, okay na yon. Nasa taong bayan na. Nasa atin na ang bola sa darating na eleksyon. Huwag muna nating isipin yung dayaan, etc. Let's do our part. Bumoto tayo ng tama, bantayan natin yung boto natin. Diba? Matuto na tayong kumilatis. Kung kayo marunong, pero dyan sa baryo nyo, kunwari liblib, hindi masyadong naririnig ang nangyayari sa Pilipinas, ikampanya mo. Ito, ipaliwanag mo.
Do your part. Lahat po tayo may parte rito. Vlogger ka, broadcaster ka, may malaki kang channel, may maliit kang channel, or wala kang channel. Ikampanya nyo dyan sa lugar na yan kung sino yung mga sip-sip sa mga Marcos at mga Duterte. Sa ilalim ng saligang batas. Against huwag nyo ikampanya na sila iboto. Sabihin nyo, wag silang iboto. Yan ay labag. Sa huli, sinabi ni Professor Herman Camentong Laurel, presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na sa susunod na taon ay kanilang paiigtingin ang kanilang kampanya laban sa ginagawang alyansa ni BBM at ng Amerika na paano mo papailan? Hindi lang ako kasi nakafocus sila sa EDCA. But hindi lang po EDCA. Hindi lang po EDCA ang problema. Maraming naging yung flood control projects na lang ni BBM, impeachable na yan. Kasi isipin mo, pinagmalaki niya billion sa nagagastos and yet ganyan. Yung bintang nga sa kanyang drug test ay na siya ay bangag, hindi niya kayang patunayan na hindi siya bangag. Ayaw niya magpa-drug test. Napakadami pong nalabag ni Marcos at let's not focus doon sa mga iilan lang. Di ba? Ang i-focus natin, may nalabag siya, marami siyang nalabag, and then yung ating part. Okay, so wag po kakalimutan i-like po itong video na ito. At sana sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas ko mahal. God bless everyone.